Tahimik ang paligid pero sa loob mo, may kaguluhan. Parang ang daming iniisip, ang daming tanong pero walang malinaw na sagot. Pero ngayong umagang ito, hayaan mong samahan kita sa isang sandaling tanging si Lord lang ang maririnig mo. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat, hindi mo kailangang maging malakas. Ang kailangan mo lang ay lumapit. Sabi sa awit 46:10, tumigil kayo at kilalanin ninyong ako ang Diyos. Sa mga salita pa lang na ito, may kapayapaan ng bumabalot. Kaya huminga ka ng malalim, kalmahin mo ang puso mo, at hayaan mong sa panalangin ito, maramdaman mo ang yakap ni Lord. Dahil ngayong umaga, hindi ka lang basta nakikinig, tinatawag ka ng Diyos. Tara, simulan na natin. Minsan, kahit bagong gising pa lang tayo, parang may bumabagabag na agad sa puso't isipan natin. Pero ngayong umaga, gusto kong ipaalala sa iyo, hindi ka nag-iisa. Ang bawat umaga ay paanyaya ng Diyos para simulan mo muli. Kasama siya. Kay gandang isipin na bago pa man sumikat ang araw, may biyaya ng inihanda ang Panginoon para sa iyo. Oo, para sa iyo. Alam niya ang iniisip mo, ang takbo ng damdamin mo, at bawat detalye ng araw mong ito. Sa Kawikaan 3:5-6 sinasabi, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Napakalinaw. Kapag inuna natin siya, gagabayan niya tayo. Kaya ngayong umaga hindi tayo lalakad ng mag-isa. May layunin ang Diyos sa bawat araw. At ngayong sandali, isa lang ang kanyang paanyaya, makinig ka anak, nandito ako. Magsalita ka at diringgin kita. Handa ka na bang manalangin? Bago tayo magpatuloy, isulat sa comments, Panginoon, kausapin mo ako ngayong umaga. At huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pa tayong umagang sabay na mananalangin. Pikit mong muli ang iyong mga mata. Huwag kang magmadali. Hayaan mong ang mga salitang ito ay bumaba sa puso mo na parang ulan ng kapayapaan. Tahimik lang. Narito tayo sa harap ng Diyos. Walang mas mahalaga ngayon kundi ang sandaling ito kasama siya. Hindi kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangang intindihin lahat. Ang kailangan lang ay buksan mo ang puso mo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Diyos ng umaga, Diyos ng bagong simula, lumalapit kami sa iyo, hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil ikaw ay mapagpala. Salamat sa bagong araw, sa bagong hininga, sa bagong pag-asa. Sa unang segundo ng umaga na ito, pinipili naming ikaw ang maging una. Hindi ang balita, hindi ang takot, hindi ang alalahanin, kundi ang iyong presensya, ang iyong tinig, ang iyong kapangyarihan. Panginoon, ikaw ang Diyos ng kaayusan. Sa gitna ng kaguluhan ng aming isipan, ikaw lang ang nagbibigay ng tunay na linaw. Sa panahong maraming ingay, ang gustong pumasok sa puso at isip namin, mga duda, pangamba, agam-agam at pagkalito, kami ay lumuluhod ngayon at nagsasabing, Ama, bigyan mo ako ng kapayapaan. Hindi namin kayang harapin ang araw na ito nang wala ka. Kaya't ngayon pa lang pinipili naming magtiwala. Tulungan mo kaming itikom ang aming mga labi sa reklamo at buksan ang aming puso sa pasasalamat. Sinasabi mo sa iyong salita, tumahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. O Panginoon, sa katahimikan ikaw ang nagsasalita, kaya't ngayon binubuksan namin ang bawat parte ng aming isip, mga sulok na may kaba, mga kwarto ng alaala na puno ng takot, mga pintuan na matagal nang sarado sa pag-asa. Inaanyayahan ka naming pumasok, linisin mo, liwanagin mo, baguhin mo. Itinuturo mo sa amin, Panginoon, na ang tunay na linaw ay hindi galing sa luhika ng mundo, kundi sa ilaw ng iyong espiritu. Kaya't hinihingi namin, Panginoon, isama mo kami sa plano mo. Ituro mo ang dapat naming gawin. Sa trabaho, sa pamilya, sa mga desisyong kailangang gawin, mangusap ka. Gamitin mo ang mga sitwasyon ngayong araw para ipakita ang iyong layunin. Huwag mo kaming hayaang magmadali o matakot, kundi matutong makinig sa banayad mong tinig na nagsasabing, narito ako, sumunod ka.
Sa panalangin ito, Ama, hindi lang po kami humihiling ng solusyon, humihiling kami ng relasyon. Ang presensya mo ang pinakakailangan namin. Huwag kaming hayaang mapagod sa kahahanap ng sagot, kundi matutong magpahinga sa iyong pagkilos. Paalalahanan mo kami na kahit di namin makita lahat ng detalye, sapat na ang malaman naming kasama ka namin. At sa mga pagkakataong nalilito kami, tulungan mo kaming tandaan ang iyong salita sa Santiago 1:5. Kung mayroon sino man sa inyo na nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ito'y ipagkakaloob sa Kanya. Panginoon, hindi po kami matalino sa lahat ng bagay, pero naniniwala kami na Ikaw ang nagbibigay ng karunungan sa tamang oras. Kaya't kami ay humihingi ngayon, bigyan mo kami ng kaliwanagan. Kahit sa gitna ng araw na puno ng gawain, ingay at mabilis na takbo ng mundo, hayaan mong marinig pa rin namin ang iyong tinig. Isang salita mo lang, Ama, ay sapat ng liwanag sa madilim naming direksyon. At para sa mga nananalangin ngayon na may bumabagabag sa kanilang isip, mga tanong tungkol sa kinabukasan, sa relasyon, sa kalusugan, sa pera, sa mga anak, sa mga pangarap na tila natutulog, Panginoon, iunat mo ang iyong kamay. Hindi mo sila nakalimutan. Sa oras na ito, pinapalitan mo ang pagkalito ng kapayapaan. Pinapalitan mo ang takot ng pagtitiwala. Pinapalitan mo ang kadiliman ng pag-asa. Pinapalitan mo ang tanong ng katiyakan. Hindi po kami umaasa sa galing namin, kundi sa katapatan mo. Hindi sa dami ng aming alam, kundi sa laki ng iyong pagmamahal. Kaya't Ama, kahit minsan pa kami nalilito, hindi kami natitinag sapagkat sa iyo kami nakaugat. Bigyan mo kami ng mga palatandaan ng iyong pagkilos sa araw na ito. Kahit simpleng pagngiti ng isang kaibigan, sagot sa isang matagal ng panalangin, o kahit pa simpleng kapayapaang di maipaliwanag. At sa bawat pangyayaring mararanasan namin, ipaalala mo, Anak, kasama mo ako. Ngayon, habang pinapakinggan ng bawat isa ang panalangin ito, hinihiling ko, Panginoon, na baguhin mo ang atmosphere sa kanilang paligid. Gawin mong lugar ng presensya mo ang silid nila, ang sasakyan nila, ang lugar ng trabaho nila, kahit nasaan man sila. Palibutan mo sila ng iyong liwanag at yakap ng kalangitan. Ama, salamat sa gabay mo. Salamat sa direksyon, salamat sa kaliwanagan. Hindi namin hawak ang bukas, pero alam naming hawak mo kami. Kaya't ngayong araw lalakad kami na may kapayapaan, tatayo kami ng may tapang, magtitiwala kami ng buo, at mamumuhay kami ng may pananampalatayang kahit di namin alam ang susunod na hakbang. Ang Diyos na sumagot sa panalangin ito ay nangunguna na sa amin. Ngayon, kung nadama mo ang paghipo ng Diyos sa panalangin ito, isulat mo sa comments, Panginoon, salamat sa linaw at gabay mo sa akin. O kaya, patuloy akong magtitiwala sa iyong direksyon. Alam mo ba, marami ring nanonood tulad mo ang naghahanap ng liwanag. Kapag nagkomento ka, nagsisilbi kang liwanag din sa kanila. At kung hindi ka pa nakasali sa ating araw-araw na panalangin, pindutin mo na ang subscribe. Huwag mong sayangin ang bawat umaga na may pagkakataong marinig ang tinig ng Diyos. Patuloy tayong aakyat, patuloy tayong lalalim. At ang panalangin ito ay simula pa lang, may ihahayag pa siya. Alam mo, kapag nakaranas ka na ng panalangin na tunay na tumagos sa kaluluwa, hindi mo na ito kayang bitawan. Dahil sa tuwing kinakausap natin ang Diyos, hindi lang natin siya naririnig, nararamdaman natin siyang buhay. At kung kanina'y nanalangin, tayong bigyan niya tayo ng kapayapaan at kaliwanagan, ngayon ay panahon na para tingnan kung paano niya tayo tinuturuan na mabuhay, na may isipan na konektado sa langit, sa halip na guluhin ng mundo. May sinasabi ang Biblia na dapat nating pag-isipan. Sa Filipos 4:8, ganito ang paalala, kaya nga mga kapatid, isipin ninyo ang mga bagay na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kapuri-puri. Isipin ninyo ang mga bagay na mabuti at karapat-dapat purihin. Alam mo kung bakit ito mahalaga? Dahil ang direksyon ng ating araw ay sumusunod sa direksyon ng ating isipan.
Kung ang isip mo ay lito, madalas ang kilos mo ay magulo rin. Pero kapag ang isip mo ay puno ng presensya ng Diyos, ang bawat hakbang mo ay may gabay, may linaw, may layunin. Sa mga simpleng araw natin, yung gigising ka, maghahanda ng kape, mag-aalaga ng anak, papasok sa trabaho, ang daming pwedeng pumasok na alalahanin. Paano ko mababayaran ng utang? Anong mangyayari sa trabaho ko? May pag-asa pa ba ang pamilya ko? Pero sa halip na hayaan mong lamunin ka ng mga tanong, iniimbitahan ka ng Panginoon ngayon na tumingin sa Kanya at sabihing, Panginoon, turuan mo akong tumahimik sa iyong kalooban. Hindi mo kailangang maging perpekto para makarinig ng direksyon mula sa Diyos. Sa katunayan, kadalasan, siya'y nagsasalita sa gitna ng ating kalituhan. Kaya kung ngayon may bumabagabag sa'yo, relasyon na hindi maayos, pangarap na tila natigil o mga plano na hindi mo na alam kung susundin mo pa, manatili ka lang sa Kanya. Magsalita ka sa Kanya mula sa puso. Hindi kailangan magaling kang manalangin. Ang kailangan lang, totoo ka. Dahil ang Diyos ay hindi tumitingin sa ganda ng pananalita. Tinitingnan niya ang puso. Balikan natin ang kwento ni Haring David. Isang hari, pero sa dami ng giyer at gulo na hinarap niya, isang bagay lang ang palagi niyang pinanghahawakan, ang presensya ng Diyos. Sinabi niya sa awit 27:1, Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan, kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang kalakasan ng aking buhay, kanino ako masisindak? Hindi dahil wala siyang problema, kundi dahil alam niyang kasama niya ang Diyos sa gitna ng lahat. Ganon din ang gusto ng Diyos para sa iyo. Isang puso na puno ng tapang hindi dahil sa kalagayan, kundi dahil sa Kanyang presensya. Ngayon, tanungin kita, saan mo ba hinuhugot ang direksyon mo? Sa sarili mong karunungan, sa opinyon ng ibang tao, sa kaba mo, o sa tinig ng Diyos? Sapagkat kung gusto mong makakita ng pagbabago sa buhay mo, kailangan mo munang payagan ng Diyos na baguhin ang laman ng isip mo. Kailangan mong isuko ang bawat argumento, bawat duda, bawat pero paano kung at palitan ito ng Panginoon, naniniwala ako sa plano mo. Kahit hindi mo pa nakikita ang kabuuan ng larawan, hindi ibig sabihin wala itong direksyon. Ang Diyos ay laging may layunin. At kahit ang mga delay, mga hindi nasagot na panalangin, at mga tanong na matagal mo nang bitbit, lahat yan ay may kahulugan sa plano ng Diyos. Baka kaya ka inihinto niya sa isang season ng katahimikan ay dahil gusto niya munang linisin ang loob mo bago kanya dalhin sa susunod na hakbang. Baka kaya ka tila nililigaw ay dahil binibigyan kanya ng bagong direksyon na hindi mo pa naiintindihan ngayon. Pero darating ang panahon, magiging malinaw ang lahat. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang tahimik na umaga na kasama ang Diyos. Diyan niya binubuo ang mga himala. Diyan niya inihahanda ang daan. Diyan niya binubulong ang mga salita na magbabago ng buhay mo. Kaya hayaan mong tanungin kita ulit, handa ka na bang hayaan ng Diyos na siya ang magtakda ng direksyon mo mula sa araw na ito? Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Ngayon pa lang sabihin mo sa Kanya, Panginoon, turuan mo akong sumunod sa landas na Ikaw ang nagturo. At habang pinapakinggan mo ito, mararamdaman mong may kakaibang kapayapaan na dumarating. Hindi mo ito inimbento. Hindi ito galing sa motivation video. Galing ito sa Diyos na buhay at gustong makipag-usap sa iyo. Kung sa puso mo ngayon ay may panibagong pag-asa kahit hindi mo pa lubos na naiintindihan, hayaan mong ang Espiritu ng Diyos ang tumapos ng mga tanong mo at magsimulang bumuo ng panibagong pananampalataya sa loob mo. Magtiwala ka, sumunod ka at maniwala ka, may ginagawa siya sa iyo kahit hindi mo pa ito nakikita. Kung nararamdaman mong nangusap ang Diyos sa iyo ngayon, isulat mo sa comments, Panginoon, salamat sa iyong liwanag. Susunod ako sa direksyon mo. O maaari mong isulat ang iyong personal na panalangin. Maraming nakikinig at maraming tumutugon. At kung hindi ka pa nakasali sa ating komunidad ng panalangin sa umaga,
Pindutin mo na ang subscribe at manatili sa bawat salita ng Diyos na araw-araw niyang ibinubulong sa atin. Huwag kang bibitaw dahil ang Diyos may ibubulong pa sa iyo. Ngayon, habang nananahimik ka sa presensya ng Diyos, may isang bagay siyang gustong ipaalala sa iyo. Hindi mo kailangang makita ang buong larawan para magtiwala sa Kanya. Ang linaw ay hindi palaging ibinibigay ng isang bagsakan. Minsan, dumarating ito sa bawat hakbang ng pagsunod. At ang pagsunod, kapatid, ay hindi laging may kasamang kumpirmasyon mula sa tao. Minsan, ang Diyos ay sadyang pinipili ang tahimik na daan upang doon mo siya marinig ng mas malinaw. May mga pagkakataon sa buhay na tila parang nasa gitna ka ng kawalan. Alam mong may gusto ang Diyos sa iyo, pero hindi mo pa rin makita ang buong direksyon. Naramdaman mo na ba yan? Yung parang may sinimula ng Panginoon, pero tila hindi mo pa makita ang susunod na hakbang. Huwag kang matakot, dahil kahit hindi mo pa alam ang susunod, sigurado ang Diyos na may hawak ng buong plano. Tandaan mo ang Kanyang pangako sa Jeremias 29:11, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti, at para bigyan kayo ng kinabukasang puno ng pag-asa. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Hindi rin aksidente na pinili mong makinig hanggang sa puntong ito, dahil sa bawat salita may ginagawa ang Diyos sa loob mo. Maaaring hindi mo pa ito lubos na nararamdaman, pero sa tahimik na paraan, binubuksan niya ang pinto ng katotohanan. Ang direksyon na hinahanap mo, ang linaw na kailangan mo, nasa Kanya. Hindi mo kailangang unawain ang lahat. Ang hinihingi niya lang ay magtiwala ka. Sa bawat araw na pinipili mong maniwala sa Kanya kahit hindi malinaw ang lahat, pinapalakas mo ang iyong panloob na pananampalataya. At sa pananampalatayang iyon, doon gumagalaw ang Diyos. At tandaan mo, ang pananampalataya ay hindi base sa kung ano ang nakikita, kundi sa kung sino ang pinaniniwalaan. Hindi mo kailangang makita ang resulta bago ka magtiwala. Sa totoo lang, ang tunay na pananampalataya ay lumalalim sa panahon ng katahimikan. Kapag parang walang nangyayari, doon kadalasang gumagawa ang Diyos ng pinakamatitinding milagro. Kapag wala kang naririnig, hindi ibig sabihin wala siyang ginagawa. Minsan, tinuturuan ka lang niyang maghintay. Minsan, tinuturuan ka niyang umasa. At minsan, binibigyan ka lang niya ng oras para palalimin ang ugat mo sa Kanya dahil may ihahanda siyang mas malaki kaysa sa hinihingi mo. Tulad ng isang punong itinanim sa tabi ng ilog, hindi mo agad makikita ang bunga, pero habang dumadaan ang mga araw, unti-unting lumalalim ang ugat. Ganon din ang ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon. Huwag mong mamaliitin ang katahimikan ng panahon. Dahil minsan, ang katahimikan ay paanyaya sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Ang direksyon na hinihiling mo, ibinibigay niya unti-unti. Minsan sa pamamagitan ng panalangin, minsan sa pamamagitan ng isang tao, minsan sa pamamagitan ng isang sitwasyong hindi mo inaasahan. Pero kapag binuksan mo ang puso mo araw-araw, gaya ng ginagawa mo ngayon, mas madali mong maririnig ang Kanyang tinig. Hindi ito palaging malakas. Minsan, isang banayad na bulong lang, pero sapat para gabayan ka sa tamang daan. Ang tanong, handa ka bang manatili sa presensya ng Diyos kahit wala ka pang sagot? Handa ka bang sabihin, Panginoon, hindi ko naiintindihan, pero nagtitiwala ako sa iyo? Dahil sa pagsambit ng mga salitang iyon, tinatalo mo ang takot. Binibigyan mo ng puwang ang pananampalataya. At kapag pananampalataya ang nangingibabaw, ang langit ay kumikilos. Ang linaw na hinihiling mo ay hindi lamang para makita mo ang landas. Ang totoo, binibigyan ka ng Diyos ng panloob na linaw, kapayapaan sa puso mo, kalinawan sa isipan mo, tibay sa desisyon mo. Dahil ang totoong direksyon ay hindi lang daan patungo sa layunin, kundi daan pabalik sa Kanyang presensya araw-araw. Kung napagod ka ng umasa sa sarili mong lakas, ito na ang oras para sabihing, Panginoon, Ikaw ang bahala. Iyan ang simula ng tunay na paglaya.
Iyan ang simula ng tunay na direksyon. At sa araw na ito, kung nararamdaman mong ang panalangin ito ay tugon sa tagal mo ng panawagan, yakapin mo ito. Yakapin mo ang salita ng Diyos bilang ilaw sa bawat madilim mong bahagi. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya ipagpapalit, at hindi siya mananahimik habang ikaw ay nagtatanong. Maaaring hindi siya sumasagot sa paraang gusto mo, pero sumasagot siya sa paraang alam niyang kailangan mo. Kaya ngayon, kahit di mo pa makita ang dulo ng daan, simulan mo nang lumakad. Isang hakbang lang, isang simpleng panalangin, isang desisyong manahimik muna at makinig. Doon, makikita mo unti-unti may liwanag, unti-unti may direksyon, at unti-unti malalaman mong hindi ka kailanman nag-iisa. Kung nararamdaman mong may mensaheng tumama sa puso mo sa panahong ito, isulat sa comments ang salitang, "Diyos ang aking gabay." Maaari mo ring isulat ang iyong personal na panalangin kung gusto mong isama kita sa panalangin sa susunod. Alam mong karaniwan nating sinasabi sa simbahan, "Salamat Panginoon sa paggabay mo." Gamitin mo ang comment section para sabihin din ito ngayon. At kung gusto mong patuloy na makatanggap ng mga panalangin ng umaga na gaya nito, mag-subscribe ka na ngayon. Dahil hindi dito natatapos ang pag-uusap ninyo ng Diyos, mas lalo pa siyang magsasalita sa mga susunod. Ngayon, gusto kong maramdaman mo ito. Hindi ka pinapadaan ng Diyos sa lahat ng ito nang walang dahilan. Bawat luha mo, bawat tahimik mong dasal, bawat umagang pilit mong binubuksan ang mata mo kahit mabigat ang isip, nakita niya. Hindi siya nanonood lang sa malayo, nasa tabi mo siya, kasama mo siya. At ngayong umaga, gusto niyang ipaalala sa iyo na may tinutubo siyang bago sa buhay mo. O, sa mismong kalituhan mo, sa mismong kabiguan mo, may umuusbong na plano. Hindi man kita agad, pero unti-unti, nahuhubog ang direksyon. Alam mo ba kung ano ang isa sa mga pinakamakapangyarihang sandata mo bilang mananampalataya? Ang kakayahan mong maghintay ng may pananampalataya. Dahil ang paghihintay na may tiwala ay hindi pag-upo lang. Isa itong uri ng pagsamba. Ang tumahimik sa gitna ng ingay, ang manalig kahit hindi mo alam ang susunod, ay pagsambang tumatago sa langit. At sa bawat araw na pinipili mong maghintay sa Diyos, may ginagawa siya sa loob mo. Pinapalalim ka, pinapalakas ka, pinapanday ka para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa mga hinihingi mo ngayon. Napakahalaga na maunawaan mo ito. Ang direksyon ng Diyos ay hindi palaging mabilis. Minsan, ito ay parang ulan, hindi bumubuhos agad, kundi unti-unting bumabagsak sa lupa, tumatago sa ugat at nagpapatubo ng bagong buhay. Ganyan din ang kilos niya sa loob mo. At kung minsan, ang hindi pagsagot ng Diyos agad ay sagot na rin. Sagot na nagsasabing, "Anak, tiwala lang, meron ako niyan." Sa Biblia, makikita natin ang napakaraming pagkakataon kung saan ginamit ng Diyos ang katahimikan bilang bahagi ng kanyang plano. Si Moises, 40 taon sa disyerto. Si David, inabutan muna ng pag-uusig bago naging hari. Si Jesus mismo, 30 taon sa katahimikan bago nagsimulang magministeryo. Bakit? Dahil ang mga taong pinipili ng Diyos ay hindi niya minamadali, hinuhubog muna. At kung ngayon, pakiramdam mo parang wala kang direksyon, baka dahil pinipino ka muna niya. Baka dahil ayaw niya lang na makarating ka sa layunin. Gusto niya pagdating mo roon, buo ka, matatag ka, at handang panghawakan ang ipinagkaloob niya. Minsan kailangan mo ring tanggapin na may mga pintuan na hindi niya binubuksan. Hindi dahil ayaw niya sa'yo, kundi dahil alam niyang hindi iyon ang para sa'yo. At kung may isinara siyang pinto, huwag kang maghintay doon ng matagal. Tumingin ka sa paligid. Baka may bintanang binubuksan sa likod mo. Ang Diyos ay hindi kailanman nauubusan ng paraan. Ang kanyang plano ay laging mas mataas, mas malawak, mas makapangyarihan kaysa sa naiisip natin. Pero kailangan mong ikomit ang isipan mo araw-araw sa Kanya. Hindi mo kayang maglakad sa linaw ng Diyos kung bawat umaga ibang tinig ang pinakikinggan mo. Sa dami ng boses sa paligid,
balita, opinyon, ingay ng social media, madali tayong maligaw kung hindi tayo lalapit sa salita ng Diyos. Ang kapayapaan ay hindi bunga ng maraming impormasyon. Kapayapaan ay bunga ng presensya ng Diyos. Kaya ipaglaban mo ang sandali ng katahimikan, ipaglaban mo ang panalangin sa umaga, ipaglaban mo ang direksyon ng Diyos kaysa sa pansamantalang ginhawa ng mundo. At habang ginagawa mo ito araw-araw, mapapansin mo, hindi mo man agad makita ang buong larawan pero may liwanag sa bawat hakbang. May gabay, may kapayapaan, may kumpirmasyon, at darating ang panahon, mararanasan mo na lang ang himalang hindi mo inasahan. Isang tawag, isang bukas, isang oportunidad, isang sagot na matagal mong ipinagdasal at maiintindihan mong lahat ng paghihintay, lahat ng pagtitiis, lahat ng panahong wala kang nararamdaman, lahat pala iyon paghahanda para sa sandaling ito. Ngayon, bago tayo magtapos sa panahong ito ng panalangin, gusto kong itanong sa iyo mula sa puso, handa ka na bang ipagkatiwala ang buong direksyon ng araw mo sa Diyos? Handa ka bang bitawan ang pangangailangang kontrolin ang lahat at sabihing, Panginoon, gusto ko lang marinig ka araw-araw? Dahil kung handa ka, magsimula ka sa isang simpleng pagkilos. I-type mo sa comments, gabay mo ang kailangan ko, Panginoon, o kung may specific kang panalangin para sa direksyon, isulat mo rin. Dahil sama-sama tayong mananalangin para sa isa't isa. Katulad ng sinasabi nating madalas sa simbahan, sabay-sabay tayong lalapit sa trono ng grasya ng Diyos. At kung hindi ka pa bahagi ng ating community ng panalangin sa umaga, iniimbitahan kitang mag-subscribe ngayon. Gusto kitang makasama tuwing umaga sa bawat panalangin, sa bawat salita, sa bawat direksyong magbubukas mula sa langit. Ang Diyos ay nagsisimula pa lang at sa susunod, mas lalalim pa tayo. Narito ang pinakamakasang taos at makahulugan na bahagi para sa pagtatapos ng ating panalangin at mensahe ngayong umaga. Ihanda ang puso't isipan mo dahil may tinatawag na bagong kapahingahan at matibay na direksyon para sa iyo. Hanggang sa huling sandali ng ating pagkakausap, mananatili ang inaasam mong linaw at kapayapaan sa pagdalangin at pagtitiwala sa Kristyanismo. Sa paglalakbay ng iyong umaga, sa bawat hakbang na tahimik o abala, ang Diyos ay hindi nakalimot sa iyo. Ikaramihan sa atin ang naghihintay ng grandiosong sagot, isang malaking tunog, isang malinaw na mensahe. Subalit ang kanyang tinig ay madalas dumarating sa isang panahon ng katahimikan, sa pusod ng ating puso, sa hinto ng ating paghinga. Ngunit ngayong araw, gusto niya mong maramdaman ang kanyang presensya sa gitna ng karaniwang araw mo. Itong panalangin mo sa umaga, Panginoon, akalma meus pensamentos y me da clareza hoy, ay hindi lang liham mong itinapon sa hangin. Ito ay paanyaya niya sa iyo na tumigil, makinig, lumapit at manahimik sa Kanya. Tingnan natin. Sa pagpasok ng pagsunod mo sa direksyon ng Diyos, magsisimulang magbukas ang mga pintuan ng biyaya. Hindi nila tinatanong ang schedule mo. Hindi rin nila hinaharap ang stress mo bilang dahilan para huwag magsimula. Ang biyaya ng Diyos ay dumarating kahit sa oras na hindi mo inakala. At ibig niya ngayon na ikaw ay tumayo sa bagong antas ng pananampalataya. Hindi lang umuupa sa kanyang pangalan bilang isang pang-umaga na panalangin, kundi bilang ang talagang pinipili mong gabay ang kanya. Ang kapayapaan niya ay sumasakop na sa iyong isipan at puso. Filipos chapter 4-6-7, Bible Gateway +1. Ngayong bahagi ng ating paglalakad, hayaan mong ilawan ng Panginoon ang lahat ng kasalukuyang plano mo. Mula sa maliit na desisyon hanggang sa malaking hakbang ayon sa kanyang layunin. Huwag mong ipilit ang sarili mong linaw. Hayaan mong ang kapangyarihan ng Diyos ang gumuhit ng malinaw na linya sa landas mo. Isipin mo ngayon, sa bawat araw na magsimula ka sa panalangin ng umaga, ang tinig ng Diyos ay nagsisimulang maging klaro. Hindi dahil mas malakas ang tunog, kundi dahil ang puso mo ay naging receptive, bukas,
mahinahon, naghintay sa Kanya. At kapag ginawa mo ito araw-araw, makikita mong ikaw ay lalakad sa isang direksyon na matibay, na hindi lang basta magkakausap sa Kanya, kundi magkakapiling. Siguro ngayon ay may kaunti kang kaba. Paano kung hindi ko pa rin makita ang sagot? Gusto kong ipaalala sa iyo na ang Diyos ay nagmamasid. Ang Kanyang trabaho ay hindi nakabase sa kung ano ang nakikita mo ngayon, kundi sa katotohanang ikaw ang Kanyang pinili. At sa loob ng panahon na ito, ang Kanyang pangako para sa iyo ay hindi lang direksyon, kundi pagbabago ng isip, pagbabago ng puso at isang bagong antas ng kapayapaan. Hindi lang ito basta panalangin sa umaga. Ito ay pag-angat ng espiritu mo, pagtanggap ng presensya niya sa buong araw mo. Kaya't ngayong nasa huling bahagi tayo ng pagkakausap na ito, hayaan mong ito'y maging sandali ng kapasyahan. Pipiliin mong sumunod, pipiliin mong tumayo, pipiliin mong maramdaman ang linaw at direksyon ng Diyos sa buhay mo. At sa sandaling iyon, hindi ka na lamang magiging tagapakinig, ikokonektar ka sa isang plano na walang hanggan. Bago tayo magwakas sa panahong ito, imbitado kita na sa comments isulat, "Susunod ako sa direksyon mo, Panginoon." O kaya'y ang panalangin ko ngayong umaga, magkaroon ako ng malinaw na landas. Alam mo ba, maraming kapatid sa pananampalataya ang naghihintay din ng liwanag? Kapag nag-comment ka, hindi lang para sa sarili mo, para din sa iba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo ngayon ang button at i-click ang video na nasa screen para makuha mo ang susunod na panalangin ng umaga. Ang Diyos ay may sasabihin pa at gusto niya kang makarinig ng tinig niya bukas sa susunod na umaga at araw-arawan. Sa bawat umaga ay may bagong liwanag. Sa bawat panalangin mo ay may bagong direksyon. Huwag mong iwanan ang pagkakataong ito na maging simula ng isang bagong yugto. At sa susunod na video, sama-sama nating haharapin ang kung paano palalawigin pa ang mensahe ng Diyos sa buhay mo. Hanggang doon, manalig ka, lumakad ka at magsabi, "Panginoon, takip mo ako sa linaw mo." Salamat sa pagsama sa panalangin ng umaga at huwag kang bibitaw.